Pag tayo ay palaging matuwid, no? So ibig sabihin na anumang pagkakataon, piliin natin ang katuwiran. Napakaganda, no? Dahil yan ay makatulong sa bawat isa sa atin. Kaya, ngunit lahat magalak. Yan, matutuwa ang matutuwid, no? Magagalak at matutuwa. Galak nila'y di malirit. No? So, ibig sabihin na ano man yung mga trials darating sa ating buhay, anong pagsubok, sa kabila ng lahat, ang kagalakan ay hindi mawawala sa atin. Ha? Kaya sikapin natin, magtulungan po tayo, i-pray natin ang bawat isa na tayo po ay maging matuwid sa lahat ng oras sa ating buhay upang tayo ay maging pagpapala sa bawat kapwa na ating masalamuha. Di ba napakaganda, no? Kaya umaga pa lang, prayer na, nagabayan ni Lord ang salita, lahat nagalaw at lahat natatahakin upang tayo magsilbing pagpapala sa bawat isa, no? Na ating masalamuha sa araw na ito. At sa araw-araw na tayo ay nabubuhay. Di ba napakaganda pag tayo ay source ng blessings, no? Wala man tayong maibigay na kung ano man. Subalit, ang ating maibigay ay ang kagalakan sa ating kapwa, no? Sa paggawa ng mabuti. Dito halimbawa sa isang barangay, no? Halimbawa sa isang pamayanan. Yung pag-ayos lang ng ating basura ay isang malaking pagpapala na po yan, no? Sa ating kapwa, no? Ang pagtapo natin sa tamang tapunan, ang pagtapo natin sa tamang oras, ang pagre-recycle, at yung gawin natin ang the best, no? Makatulong po sa bawat isa sa atin. No? Kaya napakaganda pag yan po ang ating gagawin. No? So dito, awitan natin ang Diyos. Yan, awitan natin siya. Purihin ang kanyang ngalan. Yan. Magtanda ng isang landas upang kanyang malaman. So yan, upang kanyang maraanan ang pangalan niyang Yahweh, magalak na papurihan. So yan, mga kaibigan. Ha? So, ibig sabihin na ang papuri sa Diyos ay huwag nating kalimutan. So yan, araw-araw, no? Huwag nating kalimutan na purihin siya. Sa sunod naman, ang Diyos ay naroroon sa tahanan niyang templo. Tumingin sa ulilat, sanggalang ng mga balo. So dito mga kaibigan, so isa sa mga guide sa atin ay sa mga ulila, magiging giver tayo, no? Sa mga balo, no? So yan ang instruction sa atin, no? Sa mga ulila, tutulong tayo. Sa mga balo, tutulong po tayo. So yan. So dito sa sa susunod, may tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. No? So dito mga kaibigan, mapalad ang mga nalulungkot dahil sila ay aaliwin. So ibig sabihin na tayo ang gagamitin ni Lord. Halimbawa, mayroong ulila, no? O kaya mayroong kapwa natin na may problem. So, siyempre tayo ang gagamitin ni Lord na isa sa mga makatulong, no? Sa mga nangailangan. Kaya maging giver po tayo, no? So, ang giving kasi hindi lang po yan sa pera o kung ano paman, kundi ang pakikinig ng hinaing ng bawat isa na ating gawing sekreto ay ba tayo nag-usap, no? Tayo lang nakakalam. Kasi yung tinatawag natin na sharing. So alam niyo po ba yung psychologist, ang trabaho lang yun ay makinig. At saka hindi naman siya nag-suggest, ito gawin mo, ito ganyan, hindi, no? So ang sinasabi niya lang, no? So i-guide ka lang. So yan.
Pero ang pinaka-the best na guidance counselor ay ang ating Panginoon. So, dito mga kaibigan, no? So, dito isa naman, no? May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila'y malugod. So, dito mga kaibigan, pag ating isa sa mga, halimbawa tayo ay mayroong bisyo, no? Bisyo ng, kung ano mang klaseng bisyo, bisyo ng sugal, bisyo ng paglalasing o kung ano pa man. No? So, ibig sabihin tayo nakakulong sa bisyo na yan. At ang pinaka-the best na magpalaya sa atin ay ang ating Panginoon. Kasi halimbawa, mayroong isang tao, no? So, siya ay, mayroong siyang anting-anting. So, siya ay mangangaral po ngayon. So, ngayon, yung kanyang nag-research siya. Kasi parang sabi niya, parang gusto kong maging powerful pa, no? So, bang nag-research siya, binasa niya yung Biblia. So, ngayon, nakita niya yung katotohanan. Isinuko niya yung kanyang anting-anting. So, yan, mga kaibigan, ha? So, ano pa? Ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. So, anumang bisyo natin, mga kaibigan, na tayo ay nakakulong ito, walang imposible sa ating prayer natin. Ha? Anumang bisyo. Samantalang, ang tirahan ng suwail ay malungkot. No? So, mga kaibigan, no? Napahiwatig dito na pag tayo ay suwail, hindi mawawala ang kalungkutan. Kaya mahirap na pagsuwail. Kaya napakaganda na tayo sumunod at magalang. Dahil sa ating pagsunod, ang pagpapala ay nasa atin. Mga kaibigan, tayo na po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Lord, tulungan mo po kami na ito'y manatili sa aming puso't damdamin at magsilbing gabay po sa bawat isa sa amin. Lord, tulungan mo po kami na aming ma-share ang salita at gamitin po kami, O Lord, sa makapangyarihan paraan para sa iyong kapurihan at kalwaltian. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, dinadalain po namin ito sa matamis na pangalan ni anak na si Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Maraming salamat po sa lahat.